Magandang araw mga katropa, update po tayo sa pahayag ni Naoya Inoue na mahina daw si Casimero kaya ayaw niyang labanan o sadyang takot lang sa ating pambatong si Cuadro Alas. Pag-usapan natin. Ngunit bago ang lahat, please palike at subscribe at pasuporta naman sa ating channel. Sa naging huling laban ni current undisputed Super Bantamweight World Champion Naoya Inoue kontra dito kay former 2 Division World Champion at number 1 mandatory challenger sa WBC na si Luis Neri, sa nasabing bakbakan is nagulat ang lahat ng bumagsak itong si Naoya Inoue sa first round pa lang ng kanilang laban, pero nakabawi pa din itong si Naoya Inoue at nagawa niyang pasukuin ang nasabing challenger via 6th round knockout victory. Pagkatapos ng nasabing laban is umakyat agad itong si Sam Goodman sa ibabaw ng ring sa kasalukuyang ranking. Itong si Sam Goodman yung number 1 mandatory challenger ni Inoue sa IBF at saka sa WBO. Pero ayon kay Tom Gray ng Sporting News is Goodman has decided to take a tune-up fight this July bago niya labanan itong si Naoya Inoue sa paparating na December pa lang. So ibig sabihin is libre daw itong si Naoya Inoue para magdepensa ng kanyang titulo. Una sa naging listahan is will Inoue fight Janriel Casimero. Ibig sabihin nito is maraming interesado sa maging laban ni Inoue kontra sa kababayan nating si Alas, at dagdag pa dito sa nasabing balita is this could be an explosive encounter. Sadyang magandang laban daw. Kung titingnan natin dito sa kasalukuyang ranking is number 3 itong si Cuadro Alas dito sa WBO sa Super Bantamweight Division na lahat ng belt ay hawak ni Inoue. Kung hindi na matutuloy itong laban ni Inoue kay Sam Goodman, pwede din piliin ni Naoya Inoue itong pinagmamalaki ng Ireland na si TJ Doheny. Malakas at matibay din itong si Doheny, pero mas maraming interesado na makasagupa ni Naoya Inoue si Cuadro Alas Casimero. Taliwas ito sa sinasabi dati sa interview ni Naoya Inoue na ayaw niyang labanan si Alas kasi mahina daw ito. Ngayon talagang napabalita na may mga naniniwala nga malakas si Alas at kayang tapatan itong si Naoya Inoue kung nagawa ni Luis Neri na pabagsakin itong si Naoya Inoue sa first round pa lang ng kanilang sagupaan. Hindi malayo na madadama din ni Naoya Inoue ang lakas ng isang Cuadro Alas na former 3 Division World Champion. Ito ay pag-aasam na din ng mga Pinoy na makabawi sa mga Pinoy na binaklas at kinawawa lang ni The Monster Naoya Inoue. May mga pambato man tayong hindi nagtagumpay sa naging laban kontra sa pinagmamalaki ng Japan na si Inoue, pero hindi pa katapusan para sabihing walang Pinoy na makakatalo sa pinagmamalaki sa kasalukuyan ng Japan na si Naoya Inoue. May mga kilalang Hapones din na tinapata dito kay Cuadro Alas, pero iba talaga pag doon sa kanilang baluarte gaganapin ang nasabing bakbaka na konting diferensya lang is kailangan magdesisyon na pabor sa kanila. Tidabla yung laban kay Akaho, pero kalaunan binigay din yung panalo kay Cuadro Alas, at yung huling Hapones naman na nakalaban ni Alas is dito kay former IBF Super Bantamweight World Champion Yukinori Uguni, pero konting sugat lang isa tabla agad ang nasabing laban. Ano kaya ang kanilang masasabi sa title The Unification bout ni Sebastian Fondora at Team Zoo na early rounds pa lang is naliligo na itong si Team Zoo ng kanyang sariling dugo dahil sa headbutt, pero sadyang tinuloy pa rin ang nasabing bakbakan hanggang sa sukdulang 12 rounds. Yun yung pagkakaiba na kung saan itong si Naoya Inoue ay lumalaban lang mismo sa kanyang baluarte, hindi sa ibang bansa. Hanggang dito lang muna tayo sa ating update. Sa di pa nakapag-like at subscribe sa ating channel, please pasuporta naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.